quick story time, no? Habang katatapos ko lang ng aking ginagawa bago ako bumalik ulit. So, we do have this friend na temporarily pinatira dito sa house kasi we need help and she needs help. So, backstory is she broke up with her girlfriend. So, LGBT siya 2 years ago. And I can say na she hasn't fully moved on. How can I say that is because when we saw her and her ex sa mga inuman, umpukan, she's high and mighty, de kotse, they do have dogs na may breed, basta ganon. And then, after the breakup, she went home to her mom's hometown, tapos nag-rider siya as a Shopee rider. Diba? So, probably for her to get by, or para makalimot, ganon. So, there. And then, nung nag-dinner kami kanina, sabi niya, alam mo ba na may secret competition yung ex ko sa'yo? Sabi ko, ha? Paano man nasabi yan? Parang kasi may nakita silang post ko before na our company was hiring, ganito, and I was an OM na, blah, 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 blah. Tapos she said to her ex na, ang galing mo, supervisor lang si Ay, tapos ngayon OM na. So, sabi ni ate, patingin nga. Tapos nang binasa nga, ay, hindi mo masyadong kilala yung company na yun. So, after hearing that, parang I felt na doon pala nakukuha ang bigat ng iyong posisyon based sa kung gaano kasikat ang kumpanya. After hearing that, it made me feel na she's the type of person na who will not be happy kung halimbawa nakaangat-angat yung ibang tao sa kanya. And sa mga umpukan inuman, nakakausap namin siya. She's bubbly. She smiles at us. And kasi kami, genuine kami. Kung meron lang kaming kaibigan na mas mababa sa amin or mas mataas, we'll cheer for them. We're happy for them. Kung nasa ibaba naman, we'll pull them up and lift them up. Diba? So, may mga friends kami na walang BPO experience. Talagang tinitrain namin sila ng mga mock calls, mga assessments prior to them trying their luck. And we had 2 friends na yata na nakapasok sa call center because of that. So, ganun ang buhay. Parang if you pull people down just to, take care of your bruised ego, wherever you go, whatever position you will hold, hindi ka fully magiging masaya. Kasi you keep on comparing yourself to others. And hindi magandang ugali yun. Especially if you're if you're going to church, you keep on saying na you believe in God. You don't. If you speak ill of people, if you think bad about people, hindi siya representation of you believing in God. Kasi si God, ang alam lang niyan ay magmahal, umunawa, diba? Maging mabait sa kapwa. So, nakakalungkot lang na may mga ganoon tao na parang, anyari, hindi masaya ang childhood mo, te. Diba? Kasi sinabi mo palang may competition, hindi ginalingan ko pa. Kasi hindi ko masyadong in-effortan yun yung pagkakapromote ko. Charot. Diba? Nakakaloka na may mga ganun pala na behind your back, kahit ngiti-ngitian ka, may mga ganun pa rin tao na naiinggit sa'yo. Kaya, sa makakapanood nito, sana hindi kayo ganun. Kasi ang mundo natin ay masyado ng marumi makalat. Kalat ng mga masasamang loob. Huwag nyo nang dagdagan. You can say na hindi naman ako nagnanakaw, wala naman akong ginagawang crime. No. By you displaying that behavior na ipapasa mo sa anak mo, kasi makikita nila yan how you talk to people, na maaano rin nila na, ganun pala dapat. Diba? Nagpapamana kayo sa mga succeeding generations ng mga ganong klaseng tao. Ano mangyayari dun sa mga bata na naturuan ng tama? Diba? Sana yun yung dumadami sa mundo Diba? A world will always be a better place kung lahat tayo ay nagtutulungan, lahat tayo ay happy lang para sa isa't isa, sa success ng bawat isa, maliit man to or malaki. Hindi dapat nagkakaroon ng sukatan na, ay, nakapagtayo sila ng sari-sari store. Sari-sari store lang. Diba?
Hindi ganon, maliit man or malaki ang achievement ng isang tao. Cheer for them, celebrate it with them. Diba? Hindi mo mahirap gawin yun. Mahirap kasi may inggit. Doon pumapasok yun eh. Kaya kayo, kapag nakakarinig kayo ng mga tao na ganyan, yung mga ganyang comment na, ay si ano, hindi mo masyadong magaling, hindi mo masyadong maganda, ay hindi mo masyadong mataas ang, kontrahin nyo na, i-correct nyo. Saan ka nang gagaling te? Inggit yarn. Diba? Hindi ka maging masaya para sa taong yun. Diba? Ba't si kumaring ganito? May mga God. Yun lang. Quick, simple thought. Diba? I was like that before. Pero namulat ako, pinamulat sa akin ni Chris, yung partner ko, na para kanino ka nabubuhay? Para saan ka nabubuhay? Kung puro ka facade na ikaw ay magaling, matalino, mabait, yes, you can fake, people into believing that you are nice and kind, but eventually, niloloko mo ang sarili mo, niloloko mo ang tao, na si God nakikita yun. Yun lang. Quick story lang for you to think it through. What are the things that is coming out of your mouth? What are the things going into your head? You're brewing something in there. Tanggalin nyo, especially kung nakikita nyo inggit yun sa isang tao or sa ibang tao. Yun lang. Dami kong kinuda. Wala lang kasi akong kasama at kausap ngayon. Kaya chumchika ako. So, happy Thursday and good night to everyone. Bye-bye. Be nice, be kind. Please. It's very easy to do. Kung nahihirapan ka, practicein mo everyday until maging habit at part na ng DNA mo ang pagiging mabait. Let's do that. Bye-bye.